Aida Eustachio. Ms. Eustachio. Medyo tinabahan ako dun sa sinabi ni Dr. Hoston, tayo daw ay mga bayani. Kung tingnan ko nga tayo ay mga bayani dahil sa may tinamaan sa atin sa dibdib, may tinamaan sa paa, at yung mga iba'y tinamaan pa sa ibang lugar. Ngunit ayaw ko na maging bayani. Nakamukha ni Ninoy Aquino. Ibig ko ay nakatayo. Dahil mayroon pa akong isang mapagmahal na asawa, dalawang mababait na anak, at sa kasalukuyan ako ay nagtuturo sa UP Integrated School. At sa palagay ko ay marami pa akong magagawa sa mga batang tinuturuan ko. Noong unang-unang malaman ko na ako'y may sakit ng cancer, that was 1983. Ang unang-unang kong nakausap, matapos kong malaman na may sakit ako ng cancer ay isang madre. Sabi ng madre, huwag ka mag-alala, ipagdarasal ka namin. Ang importante lang ay tanggapin mo sa puso mo na ikaw ay may sakit at ibinigay sa iyo ng Diyos yan dahil kaya mo. Mula noon, naisip ko yung sinabi niya. Ang sumunod na bumalaga sa akin ay ang Biblia. Ang sabi sa Biblia ay, hanggang mga taong kamukha natin na may sakit, ay siya daw ang mga taong makapalad. Kasi tayo raw ang pinakamalapit sa buwang may kapal. Siguro may totoo dahil kung may sakit ka, wala kang naiisip kung hindi ang pumunta sa Santa Clara, magdasal, pagkatapos sa mga kasamahan mo, ibig mo para bang lahat ng gawin mo ay mabuti. Ngunit hindi lang yon. Meron ding parang umiikot sa isipan ko yung sinabi ni Dr. Hoston sa akin nung sabihin niyang may cancer ako na live your life to the fullest. Kung iisipin mo, dapat nang gawin mo yon dahil hindi mo alam kung bukas, ngayon, pwede kang mawala. Kaya, kalimutan mo muna yung sarili mo. Ang intindihin mo ay yung mga taong nakapalibot sa iyo, na nagmamahal sa iyo. Gawin mo habang ikaw ay buhay pa, na huwag nilang maramdaman na ikaw ay may sakit. Dahil nakasisiguro ako nang malaman ng ating mga anak, ng ating asawa, at iba pang nagmamahal sa atin na tayo ay may sakit, siguro mas higit yung bigat sa dibdib nila kaysa sa atin. Kasi tayo, alam natin na, sabihin natin sa sarili natin, kaya ko ito, malalabanan ko ito. Pero yung mga nakapalibot sa atin, lalo ng mga anak natin, siyempre may takot sila na baka bukas makalawa, wala na akong nanay. Kaya, ang ginawa ko, pilitin mo na yung mga nakapalibot sa iyo ay huwag maramdaman na ikaw ay may sakit. Parang bang normal lang ang lahat. Sabi nga ng mate, isipin mo na yung ibigay sa iyo ng Diyos ay para lang ordinaryong lagnat, para lang ordinaryong sakit ng tiyan, para rin yung mga nakapalibot sa iyo ay makalimutan din na ang pamilya mo ay may problema. Sabi nga ng mga guro sa UP Integrated School, ay bakit parang kunting lang kita, parang wala kang sakit. Para bang okay lang sa iyo ang lahat, nagkekemo ka pero hindi ka nag-absent, pumapasok ka. Sabi ko talaga lang ganun kasi kung mag-i-stay ako sa bahay, lalo masira ang ulo ko. Kaya siguro mas mabuti, gawin mo yung mga ordinaryong ginagawa mo araw-araw at isipin mo wala kang sakit.